Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong matapos ang pandemya, ang COVID pandemic, marami sa aking mga kaibigan ang nagtrabaho sa iba't ibang insurance company. Nalaman ko yon dahil isa-isa silang nag-offer sa akin ng iba't ibang produkto nila. Ang isa nag-offer, "Father, eto po, may COVID protection po ito." Yung isa naman, "Father, eto po, pag kayo po ay namatay, yung inyong pamilya po makakakuha ng isang milyon." May iba naman na nag-offer, "Father, pag kinuha mo ito, after 20 years, mayaman ka na." Nakakalula ang mga presyo na kanilang ibinibigay sa akin. Marahil siguro sa unang tingin natin, kung pinakinggan natin sa unang pagkakataon ang Ebanghelyo ngayon, iisipin natin na ang punto ni Jesus sa Ebanghelyo ay tungkol sa investment sa pera. Iisipin natin na siguro yung sa talinghaga, yung Panginoon, ang habol niya ay kung magkano ang makukuha niyang tubo doon sa ibinigay niyang pera sa kaniyang mga alipin. Sa unang tingin, ganun po ang lumalabas. Pero kung palalalimin pa natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo, makikita natin na wala itong kinalaman sa salapi. At ang punto ni Jesus sa kanyang talinghaga na kwento ay tungkol sa kaharian pa rin ng Diyos. Tungkol sa pagiging tapat sa Diyos. Dalawang punto ang nais kong ibahagi para sa ating pagninilay ngayon. Ang una, kung nakinig tayo sa Ebanghelyong binasa, sinabi ni Jesus sa kanyang talinghaga na yung Panginoon ng mga alipin, binigyan niya sila ng pera ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kanilang kakayahan. Yung isang alipin, binigyan ng 5,000 piso. Yung isa, binigyan 2,000 piso. Yung isa naman, 1,000 piso. Bakit hindi pantay-pantay ang bigay sa kanila? Dahil nakikita at alam ng Panginoon ang kakayahan ng kanyang mga alipin. At hindi siya nabigo sa 2 alipin niya. Tumubo, 100% ang bumalik na pera mula sa kanyang ibinigay na pera sa kanila. Bawat isa sa atin, meron din kanya-kanyang talento. Bawat isa sa atin, binigyan din ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. At ang kakayahan na ito, ibinigay ng Diyos ayon sa kanyang pagkilala sa atin. Hindi ayon sa ating pagkilala sa ating sarili. Kaya nga may mga pagkakataon sinasabi natin, bakit sila merong ganito? Bakit siya ang galing kumanta at ako hindi? Bakit siya ang galing-galing niyang humawak ng pera pero ako hindi ko alam kung paano palalaguin ang pera? Ang nakikita natin madalas kung ano meron sa iba. Hindi natin nakikita na oo, marahil ganon ang talento na binigay sa kanila ng Diyos, pero anong meron ka na wala sila? Anong kakayahan mo na wala sa kanila na kakayahan? At pagdating naman sa mga hamon sa buhay at problema, iniisip madalas natin na yung mga hamon na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi natin kayang tanggapin. Kaya tayo nagtatanong sa ating sarili, bakit kaya ako pa ang binigyan ng Diyos ng ganitong problema? Bakit pa ang pamilya namin ang humaharap ng ganito katinding pagsubok sa aming buhay? Nakakalimutan natin na ang bawat pagsubok na ibinibigay ng Diyos, ibinibigay ito ng Diyos dahil alam ng Diyos ang ating kakayahan na tanggapin at lampasan ito. Tayo lang ang nakakakita sa ating sarili na mahina. Kaya ang ibang mga tao iniisip, magpapakamatay na lang ako. Napakalaki ng problema ko. Gusto ko na lang mamatay. Ang iba nagsusuicide. Dahil para sa kanila, hindi nila kayang tanggapin ang problema na ibinigay sa kanila ng Diyos. Nakakalimutan natin. Alam ng Diyos ang ating kakayahan
alam ng Diyos ang ating kahinaan at hindi tayo binibigyan ng Diyos ng mga hamon at problema sa buhay na higit pa sa ating kakayahan na tanggapin, harapin, pasanin at resolbahin ito sa ating buhay. Yun po ang una. Ang pangalawa, narinig natin sa Ebanghelyong binasa na yung Panginoon, nagalit siya sa kanyang alipin na wala man lang ginawa sa kanyang binigay na pera, ibinaon lang ito sa lupa. At iisipin natin na ang Panginoon na ito ay mukhang pera. Ang habol niya, ang tubo ng kanyang ibinigay na pera. Pero balikan muli natin ano ang sabi ng kanyang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang alipin, bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Ang habol ng Panginoon, hindi ang pera. Kasi kung yung dalawa, 100% ang kanilang ibinalik sa kanya, na tubo ng kanyang ibinigay na pera, etong isang alipin, iniisip niya, sana man lang nilagay niya sa bangko ang pera ko. Hindi dahil may halaga na ini-expect ang Panginoon sa kanyang alipin, kundi ang nais ituro ng Panginoon, sinira ng alipin ang kanyang tiwala sa kanya. Pinagkatiwalaan siya ng pera, pero wala siyang ginawa dito. Ibinaon lang niya sa lupa. Yung dalawa, pinagkatiwalaan ng pera, hindi man niya ine-expect na 100% ang babalik sa kanya, pero ginamit nila ng maayos. At meron siyang nakuha na tubo. Pero etong isa, nakita niya na hindi man siya ganun kagaling, pero binigyan pa rin ng pera at binigo niya ang tiwala ng kanyang Panginoon. Binigo niya ang Panginoon. Maraming beses din po, binibigo natin ang Panginoon. Binibigyan tayo ng kakayahan, binibigyan tayo ng mga skills sa ating buhay, ginagamit natin sa ating pansariling kapakanan, hindi natin ginagamit para sa Diyos. Marami sa atin dito ang magaling kumanta, pero bakit kaya ayaw nating sumali sa choir, sa simbahan, at ialay sa Diyos ang biyaya ng magandang boses para kumanta sa misa? Marami sa atin ang magaling magbasa. Pero bakit kaya natatakot tayo at nahihiya tayong maging lektor sa ating simbahan at basahin ang salita ng Diyos sa harapan ng maraming tao? Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng biyaya ng pananampalataya. Biyaya ng pananampalataya. At tama nga naman, ginagamit natin ang pananampalatayang ito upang purihin at sambahin ang Diyos. Kaya nga andito tayo ngayon. Pero ang hamon sa atin sa biyayang ito, ang biyaya ng pananampalataya, na hindi lamang para sa iyo. Papaano mo ba pinalalago ang iyong pananampalataya? Papaano? Hindi lamang sa pagsisimba, hindi lamang sa pagdadasal, kundi sa paghikayat sa ibang tao na kasamahan mo sa bahay, na kaibigan mo, na magsimba rin. Na magsimba rin. Dahil kung sa iyong pamamahay, ikaw lang ang nagsisimba, ikaw lang ang lumalago ang pananampalataya, at hindi ang ibang miyembro ng iyong pamilya, hindi tayo nagiging tapat na mga alipin ng Panginoon. Sinosolo lang natin ang biyaya ng pananampalataya. Naalala ko ang isang pinsan ko, meron siyang boyfriend. Ang pamilya namin, ang pamilya niya, very religious. Hindi pwede sa bahay namin at sa ibang angkan namin na tuwing linggo, hindi magsisimba.
magagalit ang mga lolo at lola namin. Pero sa kanya, nung naging boyfriend niya, ang lalaking yun, napansin ng tita ko na hindi na siya nagsisimba. Although ang kanyang boyfriend ay Katoliko, hindi na siya nagsisimba. At ang kanyang dahilan, may pinupuntahan sila. Kung magsimba man siya lang, hindi kasama ang kanyang boyfriend. Kaya nagalit yung tita ko. Buti na lang hindi sila nagkatuluyan, naghiwalay din sila. Dahil tama naman, kung ngayon pa lang sa punto ng buhay niyo, hindi mo na siya maaya na magsimba, mahikayat na magsimba, how much more pag nag-asawa kayo? Mag-isa kang pupunta ng simbahan. Mag-isa kang magpapasalamat sa Diyos. Hindi ba maganda na kung mayroon tayong mga girlfriend or boyfriend, isama sa simbahan? Magsimba kayong dalawa. Kung tayo ay may kasamahan sa ating bahay or yung ating kapitbahay ay hindi nagsisimba, baka pwede natin silang ayain na magsimba. Kung bawat isa sa atin dito ngayon, meron lamang dala na isang Kristiyano na magsisimba tuwing linggo, kulang po ang ating mga upuan dito. Kulang ang ating mga upuan. Hanggang sa labas pa siguro. Nakakatuwa dahil tuwing simbang gabi, punong-puno tayo dito. Hanggang sa may kalsada. Sinasara pa nga natin ang Gomez dahil napupuno tayo. Pero bakit kaya tuwing simbang gabi lamang ito nangyayari? Bakit hindi tuwing linggo? Dahil sa ating mga panata? Dahil feeling natin mas mabibiyayaan tayo? Sana po hindi ganun ang ating iniisip. Linggo-linggo, hindi lang simbang gabi, tayo ay nagsisimba. At sa ating pagsisimba, maghikayat tayo ng mas maraming tao na sumama sa atin, mapalapit sa Diyos. Sabi ko pa nga nung nakaraang mga pagninilay ko, kung ang ating daan na tinatahak ay papunta sa impyerno, huwag kang magsama ng iba. Magsarili ka. Pero kung ang daan na tinatahak mo ay papunta sa langit, magsama ng mas maraming kaluluwa. At mas maraming kaluluwa ang ating mailalapit sa Diyos. Mas maraming kaluluwa ang ating maililigtas mula sa kapahamakan.